Ayan, good evening mga Kabatang Minor TV and welcome sa ating another episode, ninth episode ng Marry Faith. Makinig, mag-reflect about faith. Hi, good evening, Brother Pip. Yes, Tito Alan, magandang umaga sa iyo at magandang gabi rin sa ating mga nanonood dito sa Pilipinas, sa kanilang tahanan. Magandang gabi po sa inyo. Sana po nakapaghapunan na kayo. At ako, napakaganda po ang ating topic. No? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa isang bahagi ng opisya ng ating Santo Papa. Isang bahagi ng office ng ating Pope. No? At ito ay isang bagay, Tito Alan, na hindi pa natin gano'n na pag-uusapan. Kaya tayong mga laiko, tayong mga katikista, makinig po tayo para pag dumating yung pagkakataon na may nagtanong sa inyo tungkol sa opisyo ng Papa, ay masagot niyo. Pero bago po lahat, gusto ko munang bumati ng isang congratulations sa successful golf tournament ng ating mga kuya sa Kapatiran Immaculate Conception Seminary. Congratulations po sa inyo lahat. Yun, oy, congratulations. At ang Batang Minor TV po ay isa sa mga social media page ng Immaculate Conception Seminary at page at social arm din ng Kiksay ng Kapatirang Immaculate Conception Seminary Incorporated. At ito po, ang layunin po ng page na ito is to promote vocation and also to promote spiritual growth. At itong segment natin ito na Marry Faith ay isa sa mga project natin na in partnership with Religious Catechist of Mary and also ng PASCA, yung mga katekista natin sa Diocese of Malolos. At ang objective naman itong segment na to is to catechize at maki-marry faith. Kumbaga, imbis na marites, marry faith. Maki-marry faith tayo at pag-usapan about pananampalataya, hindi yung about ng buhay na buhay ng kapitbahay o ng ibang tao, di ba? But anyway, so ipasok natin dito yung ating mga co-hosts at kamustahin natin. Hello, Sister Pearly. Brother Carlo, good evening. Good evening po, mga Kamari Faith. Kumusta na po kayo? Kamusta? Now, si Sister, pagod na pagod yan buong week dahil umattend yan ng meeting. Pastoral meeting. Pastoral Diocesan Assembly po. Yeah, assembly. Brother Carlo, kamusta po? Mabuti naman po. Sa muli, good evening sa ating mga Giliw Tagaspaybay dito sa Marry Faith. Ayan. Kuya Pip. Ako, Tito Alan, siyempre, kinintroduce mo na yung co-host natin bago natin simulan ang ating pananalangin. Siyempre, pakilala na rin natin yung ating bisita o yung ating resource person sa ating topic ngayong gabi ito. Tito Alan, siya ay currently spiritual director ng sa San Carlos Seminary, and at the same time, Tito Alan, ito ay kapatid natin, may dugong minor, no? Yes. Batang minor from, kumbaga parang kapatid from a different mother, galing sa ibang seminary. Pero siya din po ay batang minor. Yes, at aside from that, siya rin ang director ng Bible Apostolate sa Archdiocese of Manila. And currently, siya rin po ay tumutulong sa Apostolic Nunciature. Siya ay secretary ng nuncio. So, huwag na natin patagalin. Ipasok na natin si Father Rolly. Hi, Father Rolly. Good evening po. Hey, good evening, Alan, Pip, Sister Pearl, and Brother Carlo. Magandang gabi sa inyo. At magandang gabi sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa Marry Faith. Ayan. So, Siguro, Tito Alan, yes. Father Rolly, Pearly, Kuya Carlo, bago natin simulan ang ating program, katulad ng ating nakasanayan sa ating mga buhay paghubog sa loob ng seminaryo at kumbento, tayo muna po ay sama-sama manalangin. Samahan niyo po kaming lahat. Simulan natin sa isang panalangin ng ating programa. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo ngayong gabi ito
dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon na magkatipon sa iyong pangalan, magkatipon upang mas lalong palalimin ang aming kaalaman, lalo't higit palalimin ang aming relasyon sa isa't isa at relasyon namin sa iyo. Panginoon, hinihiling namin na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin kasama ng mga nakikinig at nanonood sa kanilang tahanan upang aming mapulot ang aral na nais mong matutunan namin na aming isasabuhay matapos ang programang ito. Panginoon, itinataas din namin ang aming mga kapatid na ngayon ay dumaranas ng mga sakit at karamdaman. Gawaran niyo po sila ng kagalingan sa pangkatawan, pang-spiritual, at lalo't higit ng kaginhawahan para naman po habang nanonood sila ay napapangiti ang kanilang mga puso at kaluluwa dito sa aming programa. Panginoon, hinihiling namin at itinataas ang mga personal naming dasal at panalangin sa iyo sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Yes, Alan. Yes, at maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating segment at tayo ay naka-cross-post rin sa iba't ibang social media pages within the Diocese of Malolos at gayon din nakashare tayo sa mga community natin sa community sa Milan, Italy at dito sa Portland, Oregon. Magandang araw po sa inyo at salamat po sa pagtangkilik sa ating programa. At hindi na natin mababanggit yung ating mga social media partners pero thank you po sa inyo sa suporta niyo po sa Batang Minor TV na mag-promote ng vocation at maghikayat ng mga kabataan na pumasok sa minor seminary. Ayan, at Brother Pip, marami na nag-good evening dito at excited na si Sister Au Lanoso, si Juliana Marquez, She Chavez, Sylvia Cruz, at si Maring Tricia. Good evening. So kung meron po kayong questions o comments o yung gusto nyong i-share, mag-comment lang po sa ating comment box sa baba at pag-uusapan natin. At sabi nga ni Brother Pip, Sister Pearly, ang ganda ng topic natin ngayon na pag-uusapan is about the office of Pope. Diba? So, go ahead, Sister Pearly. Po, excited na po ako na marinig po si Father Rolly dahil po itong topic natin ay hindi natin madalas pinag-uusapan. Pinag-usapan natin puro sakramento, sampung utos, hindi po mali yun, pero mainam po na makita po natin yung napakagandang, yung yaman ng simbahan natin. Bakit ba tayo may Santo Papa? Saan po ba ito galing? Kaya ito po ay unti-unti ipapaliwanag sa atin ni Father Rolly. Father Rolly, saan po ba nagmula yung origin, bakit po tayo merong ganitong yaman ng simbahan ng pagkakaroon ng Santo Papa? Okay. Alam natin na ang ating Panginoong Jesus, noong siya ay nangaral dito sa lupa, sa kanyang public ministry, he chose 12 closest collaborators, na tinawag niya mga apostoles, the apostles. So, yung 12 iyon ang nakakita, nakaranas, at yung talagang first-hand experience ng lahat ng ginawa, lahat ng sinabi, lahat ng mga ipinangaral ng ating Panginoong Jesus. In the sense, they were the ones who can be considered eyewitnesses of everything that Jesus did. So, yung 12 sa pagkakahirang pa lamang sa kanila ay maliwanag na si Jesus ay humirang na ng mga katuwang upang ang mabuting balita ay maipalaganap sa lahat, sa buong mundo. So, we begin with that. Jesus chose 12 closest collaborators whom he called the apostles. Now, among the apostles, makikita rin natin yung pagtatangi na ibinigay ng ating Panginoong Jesus kay Pedro. Kay Pedro. So,
next to Jesus, actually, no, si Pedro ang nabanggit ng higit na sabihin natin na mas madalas kaysa sa iba pang mga apostoles sa sacred scriptures, no, especially sa New Testament. Peter was mentioned, kung di ako nagkakamali, 152 times, no, sa buong New Testament, just to show na maliwanag na sa simbahan noong pangsimula, kinikilala na si Peter, no, bilang pinuno nitong mga piling alagad ng ating Panginoong Jesus. Of course, alam natin na si Jesus mismo ang nagtalaga kay Peter when he gave him, no, the keys to the kingdom of heaven. So maliwanag yun. So yun yung dahilan kung bakit meron tayong kinikilala na mga pinuno natin, no? Ayan ay of course the apostles, ang kanilang mga successors ay ang mga bishops. So up until now, kinikilala natin ang lahat po ng mga obispo natin sa simbahang Katoliko ay mga successors ng mga apostles. Ngayon po si Peter, alam po natin ay tumungo sa Roma kung saan siya ay naging obispo. So lahat po ng mga naging successors ni Peter, no, ay sabihin natin, kinilala din ng iba pang mga pinuno kasi sila yung mga sumunod kay Pedro. So, kinilala din yung kanilang pagkakatangi. So, ever since Saint Peter, the Bishop of Rome, lahat ng mga sumunod sa kanya ay binigyan na ng pagtatangi sa simbahang Katoliko. So, doon po yung salitang Petrine ministry galing kay Peter. Okay po, Father, malinaw po yung sa pagkakapaliwanag niyo po na talagang si Jesus mismo po, yung pinili niya si Pedro, kumbaga sa kanya itinatag. Father, paano po yung mga sumunod pa kay Pedro? Paano po ang naging patakaran sa pagpili ng kasunod pa po ni Peter? Unang-una, tandaan po natin na yung pagpili ng pinuno o ng obispo during the time of actually after the apostles, dahil nga sila na yung mga pinapalitan, hinahalin-hinan, tandaan natin na ito ay kumbaga ang Rome, it was Rome, no, yung mga Romans, the Christians in Rome who chose their bishops, no. So yung mga sumunod kay Peter ay pinili ng simbahan sa Roma, no? Yung mga Kristiyano sa Roma. So they were in a way elected just like in other Christian communities around the world at that time, in the same way. Ito yung mga humalili kay Peter, no? So sina Linus, Cletus, Clement, Sixtus, no? Ito yung mga immediately na sumunod kay Peter. So they were in a way acclaimed, no? By, of course, by the church in Rome. Okay po. So lahat po yung Father sa Rome tumira. Sila yung mga members of the Christian community of Rome. Okay. Thank you po. Kuya so Carlo, baka po may tanong. Ako may tanong. Kasi di ba Peter, so si Saint Paul po, saan po siya naging bishop? Bale, paano po nangyari dun sa kanilang nun? Kasi kung si Saint Peter ay sa Roma, saan naman siya si Saint Paul? Actually, si Peter and Paul were both the leaders, no, of the Church of Rome. But pero nakita na rin natin noon pa na even though Saint Paul was there, yung sabihin natin yung primacy ni Peter ang kinilala, no, ng mga Kristiyano during that time. So even Saint Paul recognized Peter's primacy over him.
Kumbaga, auxiliary bishop siya doon that time. Okay. Of course, yung auxiliary bishop is a later development. We cannot really say na siya yung auxiliary bishop, but he was one of the, sabihin natin, evangelizer siya na, kasi siya yung, we also have to understand, if we read the scriptures, lalo na sa letter to the Romans, there was no intention for Paul to remain in Rome. He really wanted to go to Spain. Ang Roma lang yung kanyang magiging base, no? When he reached yung continent ng Europe. So there was an intention of Saint Paul to move further west papuntang Spain. Nabanggit niya yon sa letter to the Romans. So makikita rin natin na si Saint Paul was really true to his vocation na maging evangelizers to the Gentiles, to preach the gospel to the ends of the world. So kaya makikita natin at the very start, wala siyang intention to remain in Rome like Peter. No? Brother Carlo. Father, we talk about primacy. Yung primacy ng Bishop of Rome. Immediately, ang humalili kay St. Peter, si St. Linus. But at that time, it is said na buhay pa si St. John the Evangelist, an apostle handpicked by the Lord Jesus Christ himself. Nasaan po kaya yung primacy? Na kay St. Linus o na kay St. John the Evangelist? Na kay, ang ano natin is yung sumunod, yung humalili kay Peter. So, na kay Linus. But may si Saint John the Evangelist as an apostle has a privilege na wala si Saint Linus kasi handpicked siya una. And in the Catechism, sinasabi na no further public revelation until the death of the last apostle. So it seems na may mas importance yung handpicked apostle kaysa dun sa success of Peter. But when it comes to sa leadership, yun nga, kinikilala natin yung sa tradition ng simbahan, yung seat ng at that time, kung nasaan si Peter, ando ng simbahan. So, Rome, no? Sa Rome. So, hindi natin, it does not anyway diminish the importance of Saint, of course, that time kung buhay pa nga siya during that time, no, ni Saint John the Evangelist, no. It does not diminish in any way yung kanyang importance as an eyewitness of the Lord, no. It does not diminish in any way. So yun yung dapat nating siguro to take into consideration na kahit na mayroong primacy yung Bishop of Rome, it doesn't mean na na-diminish yung importance ng role of the other apostles, which they say sabi during that time maaaring buhay pa nga si John si Saint John. So at that time po, Father, ganun na rin po sila pumili? Nag-uusap po, nagkaroon din po ng conclave nung... Hindi pa. Kasi at a certain it's Rome, Rome was like any other Christian community, they choose their bishop, no? They choose their who will be the one leading them. So yung later yung conclave actually would only come 1200. So sa Council of Leon lang magsisimula yung conclave, no? Yung pagpili ng yung meron ng cardinal electors. So mahaba pa yung history
before it reaches the point na kinakailangan na ng kasi tandaan natin lumalaki no ang simbahan. At kapag sinabi natin na kunyari nung panahon ni Saint Peter, gaano karami ang Kristiyano sa Roma? They were a minority. No? They were a minority. Tandaan natin na kapag when we speak of the church during its early stages, halimbawa in church in Corinth, church in Philippi, church in Ephesus, church even the church in Jerusalem, hindi ito yung Roman Catholic Church as we understand it now na we are a billion. No, they were very, very small communities. Very small communities. So yung reality ng pagpili ng conclave, that would come later. Kapag ang simbahan ay, through the grace of God, ay unti-unting lumawak, lumaki, dumami ang membership, dumami din ang mga bishops, no? So, doon unti-unti nag-evolve even yung pagpili, no? ng magiging successor of Peter doon sa Roma. But when we speak of Saint Linus, Cletus, Clement, Sixtus, yung mga immediate successors ni Saint Peter, tandaan natin yung simbahan noon napakaliit. Maaaring Father, maaari sigurong, sige, Linus, ikaw naman. Kasi konti na sila parang Hindi naman, kasi kinikilala din naman yung siguro competence, yung competence, and then yung kanilang din mga naging role. So they were also elders of the community. But ano po yung mga major roles po ng Santo Papa as well as ano po yung kanyang mga limitation as Pope? Of course, the Holy Father is the Vicar of Christ. Ibig sabihin siya ang sabihin natin siya ang the key, he holds the key, no? So, sa unity ng simbahan, no? So napakalaking role 'yon ng Santo Papa to preserve the unity of the church, no, bilang Bishop of Rome, no, bilang Santo Papa. So yung kanyang pagiging yung Vicar of Christ sa mundo. So ano naman yung limitations? Tandaan natin ang Santo Papa ay Bishop of Rome. So sa simbahan meron tayong tinatawag na principle of subsidiarity na, for example, each bishop is governs a certain diocese, yung kanya ecclesial territory. Yung pamamaraan ng pagpapalakad ng bishop ay hindi pinanghihimasukan ng Santo Papa. Paano natin ma-explain niya? Halimbawa po sa Diocese of Malolos, no? Kung si Bishop Dennis ay magdidesisyon na magtayo ng parokya, hindi na po yan papakialaman ng Santo Papa, no? That is the decision of the local Bishop of Rome. So yan po ay yung tinatawag nating principle of subsidiarity. So kasi meron tayo tinatawag na universal church at saka sa local church. There are certain things in the local church na may sabihin natin may independence, no, ang individual bishops na hindi pinanghihimasukan ng Santo Papa. Marami po 'yun, hindi natin iisa-isa kung ano-ano yung mga roles ng bishops na hindi pinanghihimasukan ng Santo Papa. But when it comes to the universal church, the official teachings of the church, yung the doctrine of the church, the Holy Father
is the one who, sabihin natin, the one who preserves the unity, the integrity of the Catholic faith. Father, bakit po tinawag na local churches yung ibang mga dioceses, mga ibang simbahan outside Vatican? Dahil nga po localized, sister. So from the word na local, kaya po that's it. Kaya po siya local dahil ang its concern is yung sa isang specific territory po lamang, as opposed to the universal church. Ibig sabihin mo, lahat ng local churches pinagsama mo, yun po yung universal church. Thank you po, Father. Father, correct me if I'm wrong, no? Ang pagkakaintindi ko doon sa iyong pagkakapaliwanag ay, you compared it to Bishop Dennis's pamamalakad. The Universal Church holds the teachings, parang ganon, yung doctrines, o yung sila yung ma-mandate kung ano yung dapat na gawin ng bawat isang Katoliko. Now, the application of that teaching now lies to the local church leaders, sila Bishop Dennis, yung mga pari natin. Ganun po ba, Father, ang magiging ang magiging flow nung from the Petrine ministry ng papal office, meron siyang, sabi niyo, hinuhold niya yung unity ng teachings ng simbahan. So yung teachings ng simbahan para makarating sa local churches, iba-ibang application, iba-ibang approach. So ang mamamahala na dun sa approaches na yon, yung mga local church elders. Sabihin natin, although hindi nang ibig sabihin na iba-iba yung approach. Ibig sabihin, iisa, kaya tayo, halimbawa meron tayong canon law. No? So the canon law is applied universally. No? Pero saan nagkakaiba? Doon sa situation ng bawat local church. No? So kunyari nga, yung sinasabi natin na sa pagtatayo ng parish, halimbawa, hindi na Rome ang magdidikta noon. The bishop has the authority to declare that, no, without even informing the Holy Father na magtatayo siya ng parokya. Bakit? Kasi nasa canon doon naman yun. Na kapag nakikita yung pangangailangan na magkaroon ng isang parokya sa isang specific na lugar, the bishop can do that. No? So may sabihin natin, so may, halimbawa, mayroong mga universal laws, universal churches, universal teachings, pero the bishop, hindi niya binabago yun. It's just that he is applying it according to the situation, the local, the demands of the local, the situation in the locality where he governs. Okay, so Father, meron nag-comment dito. Basahin ko lang yung comment, no. Sabi niya, balita daw po nila, Father, bukod sa iyong wisdom and generosity, magaling ka din daw kumanta. Binabati po kayo ni Ma'am Margo Salcedo. Ano po? Yan. Magaling kumanta si Miss Margo. Mas magaling siya kumanta. With your discussion, balikan lang po natin yung discussion niya. May nagtanong po kasi, Father, paano po ngayon ang nagiging decision making ng Pope kung siya po yung bishop din ng Rome? Paano siya magde-decide? Paano niya kino-consider yung pagdedesisyon niya para din doon sa local churches? Paano kaya nangyayari daw po yun? Doon papasok yung na-experience natin ngayon, yung tinatawag na synod, no? Synodality. Na of course, no, ang Bishop of Rome has the primacy, but he also in a way consults, no, yung mga bishops, no. So he is the head. The Holy Father is the head of the College of Bishops. So he is the head of all bishops, no. Ito yung tinatawag na just like all other bishops, he is a bishop of a locality, Rome. But he is yung primus inter pares, the first among equals. So he is like the bishops, or just like the other bishop. He's a bishop, but he enjoys, no, that primacy, being the successor of Peter. So
he heads the College of Bishops, and the College of Bishops, yun yung synod, no? Na, of course, no, it was, si Paul VI yung nag-revive ng synod, ano. But throughout the history, maliwanag naman yun, in all ecumenical councils na nag-produce ng mga official teachings ng ating simbahan, there is always the consultation with the bishops, no? With the bishops. Nasa DNA ng simbahan ang synodality. Okay. Ngayon lang, bagong experience natin is that Pope Francis wanted everyone to participate, no? Led by our bishops, but he wants the synod on synodality be really participatory church, na lahat tayo ay maging bahagi. Father, Yun, naku. ano po Ayun, ba yung- si Ellen Mendoza, siguro nasagot na. Ay, sorry, Sister Pearly. Sige po, sige po. Mendoza, siguro, ayan, nasagot na ni Father yung tanong mo. Go ahead, Sister. Sorry. Apo, Father, ano po ba ang tamang sabihin? Ang mga obispo po sa mga local churches ay representative o kaparehas ng Santo Papa sa kanyang diocese? Hindi siya representative ng Holy Father, no? Ang bishop ay ang ama o ang pastol ng kanyang. So he is the leader of that particular church, no? Hindi siya, ano ba natin yan, sister? So kasi sabi ko nga po, may principle of subsidiarity, each of them, no, ay may autonomy, no? So they okay, sister? Opo. Father, kasi po, tanong ko po sa isip ko matagal na po, ano po yung role ng nuncio sa ating bansa o pag nagpapadala po ang Vatican ng nuncio sa iba't iba din pong bansa? Ano po yung major role po ng mga nuncio? Ayan, oo. So ang nuncio, ang representative of the Holy Father sa isang territory, no? Halimbawa po ang Pilipinas, no? So sa panahon po natin ngayon, sa maraming bansa, no, I think there are 194 countries na mayroong diplomatic relations sa Holy See, ang may mga nuncios, no? So including the Philippines. Ngayon, ang isa pong apostolic nuncio, may dalawa siyang function. Ang una po niyang function ay yung ecclesial. Doon po yung representative siya ng Holy Father. So he becomes the bridge between the Holy Father and the local churches, no? Kaya po halimbawa, kung ang ating mga obispo dito sa Pilipinas ay mayroong mga concerns na nais iparating sa Rome, hindi na po nila kinakailangang maghumingi ng audience kay Pope Francis or kailangan pumunta doon sa Roma, dahil sa laki po ng simbahan, hindi po kakayanin ng Santo Papa yan. So in each country na mayroong apostolic nunciature, yung apostolic nuncio po ang tumatayo. So lahat ng nais iparating ng Santo Papa sa mga obispo, nais iparating ng mga obispo sa Santo Papa, yun po ang ecclesial na trabaho ng apostolic nuncio. Ngayon po, throughout the history din, alam natin na mga apostolic nuncio, meron din silang yung tinatawag na in relations with the states, no? Dahil po ang Vatican ay isang estado, isang state, so meron din po siyang so kinikilala siya as a sovereign. So meron din po siyang relasyon sa iba't ibang mga estado. So ang apostolic nuncio din po, bukod sa kanyang ecclesial na function, meron din siyang diplomatic function. Siya po ang tumatayong ambassador ng Holy See sa lugar kung saan siya po naroroon. So halimbawa po dito, si Archbishop Charles John Brown, ang ating apostolic nuncio, ay maaari ding tawaging ambassador of the Holy See to the Philippines.
So yun po yung kanyang ikalawang function. Father, along that line po, Father, yung nuncio na mayroong dalawang functions, yung state as an ambassador and then as a representative of the Pope to the Church. And yet, in addition to that, sa Catholic countries, hindi ko po matandaan kung Vienna Conference, ang papal nuncio is the Dean of Diplomatic Corps in a country na predominantly Catholic, like si Archbishop Brown is the Dean of Diplomatic Corps in the Philippines. Hindi po mahirap itong role kasi baka ma-compromise yung kanyang pagiging ecclesial representative kasi naninimbang ang isang diplomat lalo kung dean ka of diplomatic corps sa isang estado o state. And hindi naman lingid sa inyo na minsan nagkakaroon ng conflict ang church and state on certain matters. So, paano ginagampanan ng nuncio ang kanyang delicate role na diplomat siya, meron siyang pinaninimbangan lalo kung din siya of diplomatic corps. And at the same time, may stand talaga ang church on certain issues. Okay. So, ang una po, doon sa pagiging dean, ano? So in almost all Catholic countries, hindi po lahat, no? In almost all. So, hindi po lahat. Just like, halimbawa, ang Mexico po, ay hindi dean doon ng Santo Papa. Ang apostolic nuncio, no? So, in almost all Catholic countries. Pero meron din po mga hindi Catholic countries na kinikilala ang apostolic nuncio as the dean. Unang-una po, unang-una dahil tandaan po natin because of sabihin natin, when it comes to political matters, the neutrality of the Holy See. No? Kaya po napakamainam na ang dean ng isang diplomatic corps ay manggagaling sa isang sabihin nating bansa na kilala sa kanilang neutrality when it comes to political matters. No? So, for example, in our experience here in the Philippines, and I believe it is also the experience in other countries. Halimbawa po, noong nagkaroon ng sigalot, no, sa Russia at sa Ukraine, no, definitely nagkaroon din po ng strain yung relationship between the states of those who condemned Russia saka dun so supported Russia. So just imagine po kung sa isang bansa ang dean, kasi karamihan po ang dean pinipili seniority. Kung sino po yung pinakamatagal na diplomat, siya yung dean, no? Sa mga bansa na hindi ang nuncio. So just imagine po halimbawa po, sa isang bansa, ang pinakamatagal ay yung Russian ambassador. Tapos, siya yung dean dahil nga sa kanyang seniority. Tapos nagkaroon ng ganitong gulo. So, what happens to that? No, so, yun lang po yung nakikita kong isang wisdom why the apostolic nuncio is considered the dean. Because of when it comes to political matters, the neutrality of the Holy See. Now, when it comes to yung sa moral teachings, no? Una-una, when it comes to diplomacy, tandaan po, nakikipag-ugnayan tayo sa Estado, no? Ngayon, halimbawa po dito sa Pilipinas, when it comes to moral teachings, na kung saan ang halimbawa po ang Estado ay nagpatupad ng mga policies na against the Catholic teachings. Doon po papasok yung role ng local church. It's the local church that should deal with that. No? Kaya po ang nuncio would always refer to the stand of the bishop. No? Halimbawa po, ano stand ng CBCP? The stand of the CBCP is the stand of the sabihin natin, that is also, yun yung susuportahan ng nuncio. But in his capacity as a diplomat, he will not magiging diplomatic siya. No? So, he will not lobby role on is it to- or he will not lobby on it. He will support. He will look after yung relationship, no, yung healthy relationship with
with the state. Kaya kung mapapansin po ninyo, it is very seldom, almost hindi nagbibigay ng pahayag ang apostolic nuncio sa mga issues that pertains to yung ating mga local concerns. Yun. Masyadong ang daming responsibility ng ng nunciator, Parang mahirap din minsan kasi kagaya nun paano kaya inaano po ng nunciator yung kagaya nung, di ba, meron pong bishop na ngayon nasa kinulong, tapos nasa korte na yung kaso, parang ganon. Saan bang lugar yung Father? Sa Hong Kong. Hong Kong. Sa Hong Kong. So, of course, sa mga ganong bagay, of course, una-una wala tayong apostolic nunciator sa Hong Kong, dahil walang relationship, between walang diplomatic relationship until now ang PRC at saka ang OEC. Meron tayo sa Taiwan, in yung apostolic nunciator sa Taiwan, but that's another concern. So of course, ang gagawin ng simbahan is to support the local church. So ano man ang kailangan nila. So for example, si Cardinal Sen is facing charges sa Hong Kong. Of course, the Holy See extends its help to the local church involved. So hindi naman kinakailangan pumasok sa usaping politika para tulungan yung obispong nasangkot sa isang sigalot when it comes to the state. Father, kahit po ba apostolic delegate, wala sa Hong Kong? And baka gusto niyo pong ipaliwanag yung difference ng apostolic delegate saka apostolic. Kahit po apostolic delegate, wala po tayo sa Hong Kong. So ang apostolic delegate po ay representative of the Holy Father in a certain place, pero hindi po siya ambassador. So ibig sabihin po kasi may mga lugar, may mga bansa na walang sabihin natin walang direct walang diplomatic relationship sa Vatican as a state. So pero dahil nandoon ang simbahan, may representative ang Holy Father. So kanina nabanggit ko ang apostolic nuncio may dalawang function, ecclesial at saka yung diplomatic. Ang apostolic delegate, isa lang ang function niya, ecclesial lang. So bigyan natin ng halimbawa. Halimbawa po ang Vietnam. Until now, ang Vietnam ay walang diplomatic relation sa Holy See. Meron tayong apostolic delegate to Vietnam. Yung nuncio po sa Singapore is at the same time. So ang Singapore may diplomatic relations sa Holy See. So meron tayong apostolic nuncio to Singapore. But at the same time, that apostolic nuncio is at the same time apostolic delegate sa Vietnam. So nakakaano yun, dahil mas maraming Katoliko sa Vietnam kaysa sa Singapore. Pero sa pagdating sa Vietnam, he's an apostolic delegate. But sa Singapore, apostolic nuncio. Simply because Singapore has diplomatic relation with the Holy See. Ang Vietnam naman ay wala. So that is just an example of an apostolic delegate. Father, ano po yun? Ina-apply ng bansa sa Roma, o yung Roma po yung pumipili para po magkaroon ng nuncio, ng relationship, diplomatic relationship with the Holy See? It's an agreement po, sister, between two countries, So kunyari, sasabihin ng eventually, kunyari po, this is just, if Vietnam would like to have a diplomatic relations with the Vatican, with the Holy See, ang mangyayari po, magkakaroon din ng ambassador of Vietnam to the Holy See, magkakaroon ng
ambassador ang Holy See to Vietnam. So it's a decision po, sister, between two countries. So walang, sabihin natin, walang nag-a-apply. So it's they start discussion, sabihin natin, they initiate mga talks, kung beneficial ba na magkaroon ng relationship between the two states. So it's a decision between the two states. Sino po Parang nag-initiate? bilateral. Sino po Bilateral. nag-initiate po nun? Bilateral, bilateral. Any party po, sister, can initiate. Pwede po. Parang pwede ligawan po siguro, ng Pope Tel. yun. Parang ligawan Pwede kung po bilateral. matutukin ng Pope. Ano po? Pwede pong pumasok si Pope doon sa picture na, sige, ganito ang gawin natin. Parang yung magiging bilateral discussions will be headed by the Pope. Pwede kayang mangyari yun. Pag nakikita po actually yan, just like any government, ang Santo Papa, ang Holy See, meron siyang Secretariat of State, at isa sa mga ng Secretariat of State ay yung relations with other states, no? Isa sa mga section nun. So may isang na sila yung nag-aaral kung saan magiging beneficial yung kung magkakaroon tayo ng diplomatic relation, So halimbawa, hindi naman yung ongoing discussion whether magkakaroon ba ng diplomatic relation between the Holy See and China, or Holy See and Vietnam, or other states. So pinag-aaralan po to, no, and the Holy Father thinks na meron siya na nakikita na halimbawa isang bansa na gusto niya, for the benefit of the Catholics there, magkaroon tayo ng diplomatic relationship with that. He can do that. So Father, yung pag-a-appoint po ng Apostolic Nuncio, may proseso po ba yon, or it depends on parang kung ano yung nirekomenda lang sa Pope, yun ang desisyonan niya? Paano po Actually, lumalakad yun? ang Holy See ay may diplomatic, sabihin natin, may diplomatic office, ang Holy See. Ang mga nuncio po ay trained diplomats. Merong academy ang Rome for diplomats. Ako, yung tinatawag nilang Pontifical Ecclesiastical Academy yata, Father. Academia na tinatawag, no? So ito kasi may diplomatic service, no? So just like sabihin natin ang DFA ng Pilipinas, Department of Foreign Affairs, meron din ang Holy See. So merong mga trained diplomats, no? Na they rise in ranks until they become apostolic nuncios. So yun po yung process ng pagkakaroon, ng normal process ng pagpili ng nuncio. So they are diplomats, and then they serve the diplomatic service of the Holy See, and then they rise sa ranks, just like in the DFA. Now, in special cases na may mga apostolic nuncios, dahil sa, sabihin natin, for certain needs na demands ng isang country, maaring pumili ang Rome, ang Holy Father, ng someone who is outside the diplomatic service to be an apostolic nuncio. But that is very rare, very rare. The normal process is they work for the diplomatic service, no? May criteria din, nag-aral sila sa diplomatic school ng Holy See. And So, I will dare to say na ang mga diplomats ng Holy See are the best trained diplomats po sa buong mundo, dahil nga Yes.
dahil there's a school for them. Wow. So yung yung pong pagpasok sa actually- school na yan, no, pinipili din o pwedeng, halimbawa, pari ako, gusto kong mapasok dun sa school na yun. Ay, hindi, Diba? pinipili. By request yun. By request. by So, request. The Secretariat of State would request bishops to send the candidates doon sa Parang to nominate, parang ganon. Apo. So, priests are sent doon sa school. So, Father, kung dito hindi po ba ako- sa atin, meron po ba tayong kilalang pare or member of the religious congregation na Filipino na nominate na in the academy? Marami na. Actually, Marami. ngayon, meron na tayong mga Filipino Apostolic Nuncios, no? Yes. Yung Apostolic Ausa Nuncio pa. Apostolic Spain. Nuncio sa Spain, si Bishop Ausa, Apostolic Nuncio sa Israel, si Bishop Iliana, andyan din si Archbishop Padilla. So, si Archbishop Catalan. So, for ngayon, meron tayong 4 na apostolic nuncios na active. Active kasi meron ding si Bishop Osvaldo Padilla was another nuncio but he's retired. He's now in Cebu. So, sila, itong mga to, they were trained sa diplomatic service. Now, aside from them, may ilan na rin tayo mga Pilipino na nasa diplomatic service, no? Na sabihin natin, unti-unti nagra-rise sila sa ranks din. At right now, meron tayong 2 estudyante na mga Pilipinong pari na nasa Pontifical Ecclesia sa akademya, no? Father, bakit po ang nuncio is given a rank of archbishop although titular? Hindi naman sila metropolitans. Kasi nga, yung archbishop naman is not necessarily metropolitans, no? So, archbishop siya in the sense that to recognize, no, yung the important role, no, that he plays as the representative of the Holy Father in a certain territory. So, kaya siya archbishop yung kanyang rank na makikita rin naman natin yan sa halimbawa sa Roman Curia, those who hold important offices, especially those under the prefects, usually cardinals, they also are given the title archbishop. Pero maliwanag yun na hindi sila territorial, sila titular. Titular. Okay. Father, sa isang country where there are cardinal archbishops, ang nuncio ba takes precedence over cardinals o yung cardinal pa rin ang may precedence over? Cardinal pa rin po ang may precedence over the... Kasi po sa mga picture, Father, sa mga picture ng bishops, including cardinals, usually, manidistinguish mo yung nuncio kasi siya lang yung nakasash. Not even the cardinals are wearing that. So parang it indicates hindi naman primacy, a sort of parang primus inter pares siya. Even taking precedence over cardinals kasi parang may distinction siya sa mga pictures. I don't know. I noticed that sa mga pictures kasama siya ng nuncio. Makikita mo talaga na mayroon siya. Siya lang yung nakasash. The rest, wala, even cardinals. Parang to indicate that... actually, hindi naman siguro. Nagkataon lang, Brother Carlo, that on that occasion, siya lang ang meron sa... Si Nuncio lang ang dumating ng may sash. Opo. Kasi alam naman din natin dito sa Pilipinas, sa culture ng mga obispo natin, it's very seldom that they wear yung sash. So, may conference po. Father, meron akong question naman sa iyo, Father Ronnie. Kung si Papal Nuncio ang representative ni Pope or siya yung naging diplomat papunta sa lugar kung saan siya naka-assign ngayon sa Pilipinas. Halimbawa,
Ikaw ba, Father Rolly, ikaw ba pinapadala pagka si PayPal Nuncio may kailangang i-execute na office, let's say, dito sa Diocese of Malolos? Ikaw ba pinapadala o mayroong ibang ipapadala? Hindi gano'n ano, Ay, hindi ang ganun. takbo. Oo, kasi, ah, yeah, hindi gano'n. Oo, kasi, I'm just, yung pagiging, unang-una, tandaan natin, yung reality sa Apostolic Nunciature ng Manila, merong diplomatic team. So si Nuncio, meron siyang 2 monsignors na they also belong to the diplomatic service. So actually, they are the diplomats. No? I am just one of several local secretaries. No? So hindi po ako ang nag-iisang secretary ng Nuncio. I'm just one of the local secretaries. So we do Abangan sana kita sa katedral namin sa Malolos, papapicture ako eh. usually if the nuncio needs to I mean to do something To to make represent, he goes there himself, no? Or kung hindi siya yung dalawang assistant niya sa diplomatic service. So sila kasi yung may authority under given by the Holy See, no? To execute Yung things, po no? bang So, monsignor natin na diplomat dito na dalawang sinasabi niyo? Are they Filipinos or are they from another country? for right now, currently, ang dalawang monsignor is one is from other countries, no? One is Italian, another is Croatian. So ganun kalawak din ano, ka-diverse ang diplomatic service ng Holy See. So it is composed of priests from of different nationalities. That is why makikita rin natin yung richness, no? Even when it comes to their competencies at saka yung know-how, knowledge, talagang napakalalim, no? Kasi they are from different countries. So Tsaka parang Maganda. ang unique ng diplomatic composition, yung diplomatic core composition ng Vatican kasi diverse eh. It came from different countries din, di ba? Parang kasi di ba pagka diplomatic you belong to a particular state na yung country, di ba? Ang Vatican lang ang kumbaga pagka naging diplomat ka doon, kahit anong nationality, basta nag-aral ka dun sa school, di ba? Parang yun yan, sabi mga Father Rolly, di ba, yung parang sila yung pinakamahusay na diplomat kasi may school nga sila nag-aral, and also sanay sila sa mga diverse ano tawag doon, situation or diverse environment, di ba? Galing. yes. Nakamute ka, brother. Carlo. Side question lang po, Father. Napanood niyo po ba yung movie ni Anthony Quinn, The Shoes of the Fisherman? Matagal na, Brother Carlo. Parang Nasa minor seminary pa yata ako nung napanood ko yun. 1968 po yata, Father. It's a story of Anthony Quinn becoming a pope. Uh, Napakaganda po yung mga dialogue nila at parang sa tingin ko, parang yung mga gustong matuto about how what Vatican is, how the Pope is elected. Maganda yung movie na yun. Wala na nga lang akong makita online ang movie na yun. Doon natin maintindihan yung political side ng simbahan. Kasi parang may gera doon na nag-intervene yung Pope. So yun lang po, Father. Aside from yung 2 popes yata yung Father, kung napanood yung very recent. Si Pope Francis, Cardinal at the time, tapos may conversation with Pope Benedict sa Castel Gandolfo. Parang inilalarawan yung kanilang pagkaibang point of view as popes. Yeah. Galing, ano? Although those are, I think, movies depicting yung reality na, although they are works of fiction, tandaan natin. Fiction, Father, pero ang tingin ko, yung gumawa ng script, nagbasa ng well-written. well-written Evangelii Gaudium, parang binasa niya, tapos binalik niya doon sa pagiging cardinal po.
Francis as if yun ang stand niya at that time. Galing. Okay po. Wow! Father, may ano pa po. Speaking of yun sa sash, kasi po minsan may mga nagtatanong, mga katikista, balik po tayo sa Santo Papa, ano po ba yung mga meaning ng mga nilalagay sa pag i-install ang Santo Papa, yung pallium, tapos yung ring, para po sa kaalaman po ng ating mga katikista na nanonood ngayon. Ano po yung significance ito sa kanyang mga roles? Marami. So, nabanggit niyo po yung pallium at saka yung ring. Unahin po natin yung ring. No? So, lahat po ng bishop ay nakakatanggap ng ring. No? So, it's the symbol, no, of their authority. So, lahat po ng bishop ay nakakatanggap ng ring. No? So, tapos, of course, there's the ring of the Holy Father being the Pope. So, yung ang nasirang Santo Papa, yung kanyang ring ay sinisira po yan. No? Dahil sa tradition po, andun yung seal. Although hindi na ginagamit ang ring ngayon to put the seal. So, yun po yung ibig sabihin ng ring, the authority of the bishop, one of the regalias ng bishop. And all bishops receive that, including the Pope. No? Yung pallium po naman, ang nakakatanggap na lahat po ng metropolitan, lahat po ng mga archbishops of the Metropolitan See. No? So, ang Holy Father ang nakakatanggap niyan, pero lahat po ng mga archbishops, like si Cardinal Advincula bilang Archbishop of Manila, meron din po siyang pallium because he is an Archbishop of the Holy See. Of the Metropolitan of Manila. Pero Father, pwede niya lang yun isuot sa kanyang ecclesiastical province, di po ba? Tama po yun. Outside it, kunyari sa Pampanga, hindi niya pwedeng isuot yung pallium. Tama po. Meron pong tanong dito po, Father. Galing po kay Sister Erin Razon. Father, pati po ba ang religious congregation, yung mga praise sakop ng Pope, pag may mga issues na dapat i-resolve? Opo, merong dicastery na in charge of sa mga consecrated life. No? Tapos pagpari po, kung ordained minister, meron din congregation for the clergy. Ano gaano kahalaga po yung obedience sa ministry na to? Mahalaga po ang obedience not only in reference to this ministry, sister, no? Yung degree po ng obedience po dun sa Petrine ministry po. Obedience. Pagsunod. Sa atin, we recognize, no, the teaching authority of the Holy Father, and we recognize, no, his being the vicar of Christ. So we show, no, we pledge our allegiance to him. I don't know, sister, kung yun yung ibig mong sabihin. But isusundan ko po yung tanong. Obedience is, Father, isusundan ko po yung tanong ni Sister Pearly sa obedience. Matagal ko na itong ni-research. Una, di ba may teaching tayo ng yung infallibility of the Pope on matters of faith and morals. And kapag dinifine niya, ex cathedra, isang doctrine as a dogma of faith, merong nire-require na assent of faith doon, yung obedience, parang assent of faith to the infallible teaching of the Pope. Pero kung hindi siya infallible, ordinary magisterium, ang nire-require lang is religious submission. Pero kahit anong basa ko noong distinction ng dalawa, assent of faith, tsaka religious submission, pag doon lang sa doctrine, wala naman akong makikita kung pagkakaiba eh. Pareho na. So, ano ba talaga, Father, yung difference ng dalawa? Kung assent of faith doon sa infallible teaching of the Pope at saka doon naman sa religious submission of will and mind kapag ka-ordinary teaching na. Tulad na nabanggit mo, Brother Carlo, ayon sa research mo, ay hindi mo nakikita yung napakalaking pagkakaiba
doon sa dalawa. So, yeah, it's I think I agree with what you researched on and your findings. Yun. Thank you Nako. po. Father, alam niyo po, Father, napakadami niyo pong naibahagi sa amin ngayon. At para sa akin, bitin talaga yung isang oras sa ganitong klaseng mga usapan. Hopefully, this won't be the last for us to talk about this topic. And at the same time, sa inyo rin, sa ating mga katikista na nanonood, this will not be the last time that you will hear the topic about Petrine Ministry. Marami tayong mga kaibigang pare, mga pastoral ministers natin sa kanya-kanyang parokya na pwede nating pagtanungan kung meron pa tayong mga hindi nalilinawan. Pero para sa akin, Father, correct me if I'm wrong, the main takeaway ko po sa ating usapan ngayong gabi, bukod doon sa inyong mga pinaliwanag na offices at ministry na Petrine Ministry ng PayPal office, ay pinapakita na mula doon sa ating kaninang usapan alas 8 ng gabi, nagsimula tayo kay San Pedro sa pagtawag ng Panginoon kay San Pedro. Hanggang sa ipinakita doon ni San Pedro yung kanyang pagsunod, at alam naman natin ilang beses sinubok si San Pedro. Ang akin pong nakikita rito, Father, ay yung pong simbahan na itinatag ni Kristo ay talagang buhay. From the maliit na communities in the first from the time of the first Christians who were persecuted na maliit, pero patuloy pa rin tayong lumalago at lumalaki. Kasabay po nito, mga Kamari Faith, ay lumalago at lumalaki rin dapat yung ating pananampalataya. Katulad ng mga dinidiscuss natin dito, pinag-uusapan natin dito, natututunan natin ngayon pag kami nagtanong sa inyo, pagka meron tayong mga kapatid na nagtanong sa inyo, mga kapatid kong katekista, ano ba ang papel ng Santo Papa? Bakit kailangan may Santo Papa pa? O ngayon, number 1 yung sagot, yung sinabi ni Father, He is the Vicar of Christ sa ating simbahan. Pag sinabing Vicar, siya yung tumatayong representative ng Panginoon sa atin. At pag sinabi mong representative, nandoon na yung mga offices doon na pumapasok. Kaya nga, Father, ako personally very thankful dahil nalinawan ako ngayon doon sa office ng Pope na hindi lang pala siya yung sumasagot o tumatayong spiritual father ng ating simbahan, kundi siya din ay namamahala doon sa buong estado ng simbahan, no? Being a governing official ng state o ng Vatican na nagre-represent ng ating pananampalataya. Kaya napaka-thankful po, at ako, promise, nalinawan ako tonight, doon sa mga tinanong ni Sister, tinanong ni Kuya Carlo, at doon sa tinanong, hindi sa sinabi ni Ma'am Margo, kasi sinabi ni Ma'am Margo, magaling kumanta eh. Sasample lang ko sana si Father Rolly eh. Kaso, Pwede pa naman habol. ako, Sister, gustuhin man natin. Sunday bukas. Opo. Parang yung guest natin. Correct. Nako, Pag very well. nakita po tayo ni Father Jose, sasabihin na naman, nandyan pa kayo? Very well said, Kuya Pip. Ganun din yung aking kumbaga recap or yung natutunan dito sa usapan natin. At yun nga yung kagandahan dito sa Mare Faith na marami tayong natututunan. Kaya pag may halimbawa may nagtanong nga, especially yung mga mahilig magmarites ng ating mga doctrine na ng ating pananampalataya, mahilig magmarites, mahilig tayo'y punahin na sinasabi, Pope, ang Pope po ay Vicar of Christ, ang Pope po ay sa napag-usapan, ito po ay ginaguide ng Holy Spirit na ang pagpili. Hindi lang po ito parang in-appoint na, ikaw na maging Pope. Ito po ay may proseso, mahabang proseso na sinimulan pa noong araw pa. Diba? So, yan. Sister? Ako naman po, ang aking pabaon ay
kumbaga sa mga narinig natin, unang-una po ako, Father, thank you po. Na-solve na yun nasa isip ko, bakit may nuncio? Opo. Tapos, sa mga pinag-usapan po natin, nakita natin sino nagsimula, saan nagsimula. So, itinatag ni Jesus ang simbahan kay Pedro, ano po. So, yung statement na to, pakiramdam ko, talaga naman po, kumbaga, mas nabigyan din po yung yung faith na how blessed po tayo bilang ang ating simbahan. Laking biyaya. Ito po yung regalo ng Diyos sa atin. Ang kanyang simbahan. So, we have to be thankful and also, kumbaga, pagkakataon na din to na tayo po mga katikista ay ipagdasal natin palagi. Isama natin palagi sa ating panalangin ang Santo Papa sa laki ng kanyang gampanin. Sa laki ng kanyang mga responsibilidad, kailangan ng Santo Papa ang ating palagiang panalangin. Thank you po. Brother Carlo. Akin naman po ay pagpasalamat kay Father Rolly sa kanyang magandang paliwanag tungkol sa Victory Ministry. At parang nararamdaman ko po na nag-overflow din sa kanyang charisma ni Pope being, Father, considered po ba kayong member of the papal household? Hindi po. Hindi. Bilang nasa literature, parang, pero we can feel na, kasi madali naman mag-research sa Google, pero to come from the horse's mouth, galing po sa inyo na working doon sa papal nuncio, malaking bagay po ang weight doon sa inyong pagpapaliwanag. Maraming salamat po, Father. Ayan. Nako, Father, thank you so much. Last word po, message po sa ating mga audience. Father, baka may announcement, no? Baka may announcement para sa na pwede ninyong i-announce sa amin galing sa Santo Papa i-announce. Saka batiin niyo na rin yung fans niya, Father. So, una, I would just like to thank you all for inviting me dito po sa inyong program and for the opportunity to also get in touch with all your loyal viewers dito po sa Mari Faith. So, thank you for the opportunity. And I would like to echo yung sinabi po ni Sister Pearl, the importance ng ipagdasal po natin lagi ang Holy Father, no? Ang ating Santo Papa, si Pope Francis, no? So let us make it part, no, of our daily prayer, especially yung intentions ng Holy Father, no? For every month, alam natin the Pope has monthly intentions, and for the month of October, we pray for the Church to be open, no, to everyone. That is the intention of the Holy Father this month. So gawin po natin part of our daily prayer, to pray for the Pope, to pray for his ministry, and to pray for his particular intentions. Traditionally nga po, yung unang tatlong Hail Mary sa simula po ng ating huli pala, no, to at the end of our rosary, we say another 3, no, Hail Marys for the intentions of the Holy Father. So gawin nating part of our devotion. Okay? Thank you. At Tito Alan, Sister Pearly, Kuya Carlo, may babatiin lang ako. Nako, di ba nito nakaraang bagyo dito sa atin, sabi, nakalaking tulong daw ng Sierra Madre. Medyo, may nakita akong tindahan, Kuya Alan, dito lang sa Santa Maria, yung mga lista natin dyan. Meron pong tindahan dyan sa Santa Maria, ang pangalan, Fulfill Zero Waste Store. Kung saan ini-encourage tayo, ako sinubukan ko pumunta ron, bumili. Mura naman yung bili, sister. Pero kanya-kanyang dala ng container, kanya-kanyang dala ng lalagyan. Hindi ka nila bibigyan ng plastic. It is a movement to support po yung ating environment. Lalo ngayon, itong huling bagyo, sabi natin sa Facebook, ang laki ng nagawa ng Sierra Madre. Supportahan po natin yung mga ganyan ding klaseng programa. Kaya shout out sa iyo, Ma'am Chana. Thank you for a big discount. At yung mga nanonood sa atin sa Santa Maria, puntahan niyo po sa Santa Maria Town Center. Diyan sa Santa Maria, Bulacan. Nako, eto na talagang lumalalim na ang gabi at si Father may mga appointment pa yan bukas. So, Father, pwede bang maglambing for the closing prayer kayo na po at pati po ang blessing po. Bless.
Okay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, nagpapasalamat po kami sa maraming biyaya na ibinigay niyo po sa amin sa maghapong ito. Lalo tigit sa biyaya ng aming pananampalataya. Hinihiling namin na nawa sa tulong ng inyong grasya ay lagi kaming maging tapat sa pananampalatayang handog niyo po sa amin o lagi kaming maging tapat sa inyo, lalo na sa pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa aming kapwa. Dinadalangin din namin ang aming Santo Papa, si Pope Francis. Basta niyo po siya at ibigyan ang mga kinakailangang mga biyaya upang maipagpatuloy niya ang kanyang pamumuno sa amin bilang simbahan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng Panginoong ating Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Ako, mga Kabatang Minor TV, mga Kamari Faith, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at kay Sister Pearly, kay Kuya Carlo at Tito Alan. Siyempre sa aming guest, kay Father Ronnie. Thank you po. Namin sa Batang Minor TV, we bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Kaya sa inyong lahat, happy weekend. Bukas po, Sunday, magsimba po tayo at October, Month of the Rosary. Huwag kalimutang magdasal araw-araw. Thank you. Bye. Happy weekend. Ito, Father Ronnie.